magkakaroon ng malalakas na lindol, tagutom at mga salot sa iba't ibang dako. Magkakaroon ng mga nakakatakot na bagay at mga kamangamahang tanda mula sa langit. Lucas 21 verse 11. Sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kahirapan. Ang mga tao ay magiging makasarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mapanirang puri, suwail sa magulang, walang utang na loob at hindi banal. Pangalawang Timoteo 3 verse 1 to 2. Makakarinig kayo ng madigmaan at mga lingaw-ngaw ng digmaan. Magkakagulo ang mga bansa laban sa mga bansa at ang mga kaharian laban sa mga kaharian. Matthew 24 verse 6 to 7. Ngayong taon, 2024, tila sunod-sunod na pagsubok ang kinakaharap ng ating bansa. Mula sa malalakas na bagyo na sunod-sunod, kaguluhan sa lipunan, kawalan ng pagkakaisa sa pamahalaan, at ang banta ng digmaan sa West Philippine Sea. Gayon din ang pag-upo ng bagong pinuno ng Amerika. Maraming Pilipino ang naguguluhan at nagtatanong, bakit nangyayari ito? Paano tayo makakaahon? Ngunit bilang isang Kristiyano, dapat nating pagnilayan ang mga pangyayaring ito mula sa liwanag ng salita ng Diyos. Ang lahat ng ito ay maaaring isang paalala na tayo magbalik loob sa Kanya, kilalanin ang ating mga pagkukulang at magkaisa bilang isang bansa. Hindi maikakaila ng Pilipinas ay isang bansa na laging dinadalo ng mga bagyo, ngunit tila lalo itong lumalakas at nagiging mas madalas at nagiging mas mapaminsala. Tulad ng mga nakaraang bagyo katulad ng Yolanda, ngunit ngayong taon, sunod-sunod na mga bagyo ang dumaraan sa ating bansa na super typhoon. At iba pa, naiisip natin ang sinabi ng ating Panginoong Yesus sa Matthew 24 verse 7 to 8. Magkakaroon ng tagutom at mga lindol sa iba't ibang dako, ngunit ang lahat ng ito ay pasimula pa lamang ng mga paghihirap. Ang mga kalamidad na ito ay maaaring tingnan bilang natural na bahagi ng mundo, ngunit ito rin ay paalala na tayo ay hindi makapangyarihan. Ipinapakita ng Diyos ang Kanyang kontrol sa lahat ng bagay at tayo inaanyayahang tumugon sa pamagitan ng panalangin at pagtitiwala sa Kanyang plano. Ang kalamidad ay paalala na magtiwala sa Diyos at hindi sa ating sariling kakayahan. Sa ating pamahalaan, kitang-kita ang kawalan ng pagkakaisa. Ang mga lider ay hindi nagkakaisa sa kanilang mga desisyon at ito'y nagtutulot ng kalituhan sa mga tao. Sa halip na magkaisa para sa kapakanan ng bayan, madalas na inuuna ang pansariling interes. Sa Mateo 12 verse 25, sinabi ni Jesus, ang bawat kahariang nakakawatak-watak ay mawawasak, at ang bawat lungsod o sambahayan na nagkakawatak-watak ay hindi magtatagal. Ang pagkakawatak-watak sa ating liderato at lipunan ay maaaring magdulot ng mas malaking problema. Kung ang bawat isa ay magpapatuloy sa pagiging makasarili, paano tayo uusad bilang isang bansa? Kailangan natin ang pagkakaisa na nakasentro sa ating Panginoong Diyos upang maibalik ang kaayusan at pagkakaisa. Bukod sa mga bagyo, patuloy ding nagbabanta ang mga bulkan tulad ng Mount Mayon at Taal. Ang mga ito ay simbolo ng nagbabadyang panganib at paalala na ang kalikasan ay maaaring magdala ng matinding pinsala anumang oras. Dagdag pa rito, ang patuloy na tensyon sa West Philippine Sea ay nagdadala ng takot at pangamba sa ating bansa. Sa Awit 46 verse 1 to 3, mababasa natin, ang Diyos ang ating kanlungan at lakas, isang handang saklolo sa oras ng kaguluhan. Kahit hindi tayo matatakot, kahit ang mundo ay magiba at ang mga bundok ay mabuwal sa dagat. Sa gitna ng mga banta ng digmaan at kalikasan, tayo ay pinaalalahanang manatiling matatag sa ating pananampalataya. Hindi tayo dapat matakot sapagkat ang Diyos ang ating tagapagligtas. Isa pang malungkot na katotohanan ay ang pagiging makasarili ng maraming tao. Sa panahon ng krisis, nakikita natin ang pag-iimbak ng yaman, pagkakakanya-kanya at kawalan ng malasakit sa kapwa. Sa halip na magtulungan, nagiging paligsahan pa kung sino ang mas makikinabang. Ang ganitong ugali ay sumasalungat sa itinuturo ng ating Panginoong Yesus na pagmamahal sa kapwa.
Matthew 22 verse 39, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ang pagiging makasarili ay isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit patuloy tayong nahihirapan bilang isang bansa. Kung hindi tayo magtutulungan, magmamalasakitan, patuloy tayong magdurusa. Nabase rin sa banal na kasulatan. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa. Sa halip, dapat nating tingnan ang mga hamon na ito bilang isang paanyaya upang magbalik loob sa ating Panginoong Diyos, manalangin, magsisi sa ating mga kasalanan at magtiwala sa Kanyang plano. Tayo magkaisa bilang isang bansa, itigil ang pagkakawatak-watak at magtulungan para sa kapakanan ng lahat. Pangatlo, magpakita ng malasakit sa kapwa. Maging bukas palad sa pagtulong at isantabi ang pagiging makasarili. Sa harap ng sunod-sunod na pagsubok na kinakaharap ng ating bansa, malalakas na bagyo, banta ng pagsabog ng bulkan, tensyon sa West Philippine Sea at pagkakawatak-watak sa lipunan at sa ating liderato, malinaw na ang ating mga hamon ay hindi lamang pisikal kundi pati na rin espiritual. Ang mga kalamidad at kaguluhan ay hindi natin ganap na makokontrol, subalit ito'y nagsisilbing paalala sa atin ng ating kahinaan bilang tao at ang pangangailangan nating magbalik loob sa ating Panginoong Diyos. Ang mga ito'y kagagawan ng kasamaan na walang iba kundi si Satanas at hindi ito kagagawan ng ating Panginoong Diyos. Ang ating kasaysayan bilang isang bansa ay puno ng kwento ng pagbangon sa gitna ng kahirapan. Subalit sa panahong ito, ang pagtugon sa mga hamon ay nangangailangan ng higit pa sa lakas ng loob at pagkakaisa. Ito'y nangangailangan ng malalim na pananalig sa ating Panginoong Diyos na siyang may hawak ng ating kinabukasan. Sa pangalawang Kronika 7 verse 14, malinaw na sinasabi, kung ang aking bayan na tinatawag sa aking pangalan ay magpapakumbaba, mananalangin, hahanapin ang aking muka at tatalikod sa kanilang mga kasamaan, diringgin ko sila mula sa langit, patatawarin ang kanilang mga kasalanan at pagagalingin ang kanilang lupain. Ang kawalan ng pagkakaisa ng mga lider, ang pagkamakasarili ng marami at ang paglimot sa kabila ng mga ito, na natiling bukas ang panyaya ng ating Panginoong Diyos sa atin na magsisi, magbago at kumapit sa kanyang mga pangako. Ang ating pagkakaisa bilang isang bayan ay nagmumula lamang sa ating pagkakaisa sa harap ng ating Panginoong Diyos. Ano ang ating magagawa? Una, magkaisa tayo sa layuning higit sa pansarili nating interes, ang kapakanan ng buong bayan. Ikalawa, ipakita natin ang malasakit sa bawat isa, lalo na sa mga higit na nangangailangan. At higit sa lahat, manalangin tayo ng walang patid, sapagkat ang Diyos ang tanging makapagbibigay sa atin ng tunay na kapayapaan, kaibigan, at maging ng proteksyon sa gitna ng kaguluhan. Ang mga banta ng kalikasan at digmaan ay maaaring hindi natin mapigilan, subalit ang ating tugon ay mahalaga sa ating pagtitiwala sa ating Panginoong Diyos. Maipapasa natin sa susunod na henerasyon ang isang aral ng pananampalataya, malasakit at pagkakaisa. Tandaan natin sa kabila ng dilim ng unos, laging may liwanag na dala ng Diyos. Sa kanyang tamang panahon, siya ay magbibigay ng kapahingahan at pagpapala sa ating bayan. At sa Diyos tayo kumapit sapagkat siya ang ating pag-asa at tagapagligtas. Bagamat tila madilim ang hinaharap, ang ating pananampalataya ay nagbibigay sa atin ng liwanag. Sa Jeremias 29 verse 11, sapagkat batid ko ang mga plano ko para sa inyo, mga planong upang kayo'y pagpalain at hindi upang ipahamak, mga plano upang bigyan kayo ng pag-asa at magandang kinabukasan. Ang mga pagsubok na ating nararanasan ay pansamantala lamang. Sa tamang panahon, ipapakita ng ating Panginoong Diyos ang kanyang layunin, isang layunin na nagdadala ng pag-asa, kagalingan at katarungan. Ang mga hamon sa ating bansa ay tunay na mabigat, ngunit ito rin ay pagkakataon upang tayo magkaisa at magtiwala sa Diyos. Sa kanyang kamay, walang pagsubok na hindi natin kayang lampasan. Tayo tinatawag na maging ilaw sa gitna ng dilim at magpatuloy sa pananampalataya sapagkat ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat, kaibigan,
Sa iyong panonood, tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat na nasa langit, lumalapit kami sa iyo na may pusong puno ng pagsisisi at pag-asa. Sa gitna ng sunod-sunod na bagyo, banta ng bulkan, kaguluhan sa lipunan at tensyon sa aming bayan, kami po ay humihingi ng iyong awa at gabay. Patawarin mo po kami sa aming mga pagkukulang, sa aming pagkakawatak-watak, pagiging makasarili at paglimot sa iyong mga utos. Turuan mo po kaming magkaisa at magmalasakit sa aming kapwa, lalo na sa mga higit na nangangailangan sa panahon ng krisis. Ama naming Panginoong Diyos, ikaw ang aming sandigan at kanlungan. Ipagkaloob mo po sa aming mga lider ang karunungan, pagkakaisa at malasakit na kanilang kailangan upang mamuno ng may katarungan at pagmamahal sa bayan. Ialay mo rin sa bawat Pilipino ang lakas at tapang na harapin ang anumang pagsubok o aming Panginoong Diyos. Sa kabila ng mga hamon, kami nagtitiwala sa iyong mga pangako. Patuloy mo po kaming gabayan, bigyan ng kapayapaan, at hihatid sa landas ng pag-asa at tagumpay. Sa iyo po namin isinusuko ang lahat ng aming takot at alalahanin, sapagkat alam naming ikaw ay tapat at makapangyarihan. Pinupuri po namin kayo, Panginoong Diyos, at salamat sa pagdinig ng aming panalangin, at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sapagkat kami sa matiling, sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen.